Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Miss Kifi Chu or Crisette. Sabi niya, just got an email tonight from the office of the Vice President. Okay. So ito yung email. Basahin ko Dear partner, the Office of the Vice President would like to thank you for confirming your attendance to the 2025 OBP Pasidungog on 16 June 2025. In this regard, please find the administrative bulletin indicating the administrative arrangements and location map for reference. Please contact us should there be further inquiries and clarification. Thank you. Regards. Okay, so every year, ang Office of the Vice President nagbibigay ng award sa mga individuals or groups na nakakatulong sa Office of the Vice President. At ito, si Miss Crisette Laurita Chu, isa siya sa mga awardee. Diba? Ako, I'm very happy. Kasi isa akong avid follower ni Miss Crisette. So, ito ang kanyang post. Thank you, Office of the Vice President of the Philippines for the award invite. Thank you so much, BP and team. I am dedicating this award to all those who supported second chances in all our call-outs for all relief efforts. Because of you, all these projects that we worked on were accomplished. I dedicate this to you. Thank you din at nabibentahan ko kayo ng ano-ano. Dito ko, believe na believe kay Miss Kifi Chu. Ang galing niya, no? Hindi lang yung galing sa pagsusulat, yung kanyang insightful analysis, pati ito sa kawanggawa. Dami niyang natutulungan. Nagmo-mobilize ng resources para matulungan ang mga nangangailangan. Noong nakakulong pa si Colonel Grijaldo, dalawa sila ni Joey De Vibre plus si Miss Kifi Chu ang talagang masigasig na nananawagan ng suporta sa mga DDS para magpadala ng tulong sa pamilya ni Colonel Grijaldo. At nagpapasalamat ako at nakatulong ako ng konti sa pamilya ng living hero natin na Colonel Grijaldo. So ngayon, very deserving siya sa award. Ang tanong ngayon is, sino pa ba sa mga DDS vloggers, lalo na yung mga pinatawag sa TRICOM, kasama rin ba na ma-awardan? Yun ang gusto kong matanong o malaman. Or one at a time. Sino pa ang mga deserving? To me, doon sa inyo. Teo Moreno, Attorney Trixie Angeles, MG Kiambao Reyes, Doc Ethel Pineda, Doc Loren Badoy, yan, yung mga ka Jeffrey Celes. Sino pa? Marami. Joey De Vibre. Madami. Anyway, siguro, hindi naman lahat. Baka one at a time. Natutuwa ako ito. Marunong talaga ang Office of the Vice President na magpasalamat ko, makiramdam. Talagang nakaka-excite na po maghintay. Malapit na po ang 2028 na ang ating minamahal na Vice President Inday Sara uupo sa Malacanang. Yun ang kinakatakutan nila. Sinong nila? Isa na yan si Richard Hidarian. Sabi niya, patay tayong lahat for a Duterte comeback. Kaya nananawagan yan si Richard Hidarian, mag-tactical alliance na daw ang UNIP. At ngayon na, nangyayari na. Grabe ang kanilang rally, indignation rally, people power kuno. Itong impeachment. Talunan sila. Pasalamat tayo sa 18 senators
na bumoto na ibalik yung impeachment case or articles of impeachment. Pasalamat tayo. At hindi pa naman completely panalo. Sabi nga ni Senator Robin Padilla, we have won the battle but not the war. So first round victory pa lang yun. Iba ang battle, single battle lang. Kaya lang yung kabuuan, it's a war in itself. Kagaya ng World War II. So, Battle of Bataan, yan, natalo tayo. Battle of Bataan. Battle of Corregidor, natalo tayo. But later on, yung mga succeeding battles, bumalik na, liberation, then ultimately, nanalo tayo sa war with Japan ng World War II. Ganon din dito sa, impeachment, nagsimula na po ang bloodbath. Kaya lang, si BP Sara nasa sidelines pa. Sinong nag-bloodbath? Alam nyo na, mga senador. Sila mismo nagboto So, talo yung 5, panalo yung 18. So, itong mga prosecutors, ayun na, nagmamatigas. Kung ano-anong sinasabing mga salita. Sino ba yung Dare to Us atang nag-comment na, Dear Senator Judges, payag ba kayo na bastusin na lang kayo ng mga House prosecutors? Grabe, kung ano-anong sinasabi na itong mga Senator Judges na daw ang tumatayong defense team o abogado ni BP Sara. Nakakaano yun, nakaka-insulto sa mga Senator Judges. Kaya lang, ay bahala sila. Kasi, pag insultuhin mo, pag magalit ang judge sa'yo, ikaw ang prosecutor, anong mangyari sa kaso mo? O, di talo ka. Kaya, pabayaan lang natin. Pabayaan lang natin na magsalita sila ng magsalita laban sa mga Senator Judges. Balik tayo kay BP Sara. Ngayon, June 12 ngayon, nasa Malaysia siya ngayon. May on vacation siya doon with her family, but at the same time mayroon siyang meet and greet with OFWs. Na to me, that's a very strategic move. As early as now, gumagalaw na po si BP Sara. Kinakausap niya kasi very strong voting block ang OFWs. Kasi hindi lang sila ang bubuto nasa OFW, kasama lahat ng family members nila sa Pilipinas na didiktahan nila. Botohan nyo o walang padala? O, siyempre, botohan na lang. Sige, padalaran ko kayo, basta botohan nyo. Yun po ang power ng OFWs. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. May livelihood assistance tayo sa tribo. May nagpapatanim tayo ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang sidling nga kape nga itanumay ni Manoy nga kape. Itanong namo ni. Ang among mga anak to as eskwelahan. So maningkamot mi ang ginikanan nga adunay kasuporta sa pag eskwela sa among anak. So pasalamat mi nga aduna pay dugang pangabuhian nga makalampos gyud ang among mga anak. So, pero aduna na poy dugang pangabuhian nga itanam kape. Pabahin aning kape, so mapasalamaton ka nga sidling. Tambo kayo ng mga sidling, maayo. So pasalamaton mi kayo nga inaot padugang ang siporta nang ayo pamigdugang siporta. Bahay. Ang kayang lakatan 200 to kining among kape 350. So daghan-daghan gyud ning among kape. So mas kuan gyud ning among kape mas daghan ni. 210 lang ang imong lakatan Manoy, apan ang kape nga imong itanumay 350. 350. So motruhan pa gyud. Motruhan pa ni. Gyud ni paabot na ako ni og isa kalibo kun aduna pay dugang suporta. Paabot ni Manoy og 1,000 kapunuan ang iyang kape. Og muna ni ang lakatan ni Manoy nga hapit na mamunga. So mga dagko na gyud. So gawa sa lakatan nagtanom pa gyud siya karon og kape.
Dugang So 210 ni tanan ang iyang sagingan. Ang suporta sa among mga anak sa pagpa-eskwela. Magkugi gyud mi ang mga ginikanan. Nga tinanom ni Manoy. Pasala. At sa Ginoo o sa nagtan-aw sa video sa pagsuporta. Salamat.